Happy Lord's Day. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. At tayo po ay magpapatuloy sa ating series ng preaching tungkol sa mga awit or psalms. At tulad po ng binasa ni Kuya Jok, ay ating pong pag-aaralan yung awit chapter 32, verses 1 to 6. Ang chapter 32 po ay hanggang verse 11. Pero baka po gawin ko na lang second or part 2 yung verses 7 to 11 dahil inabot po ng 20 pages yung buong chapter nung ginagawa ko na. So, hayaan po ninyo na putulin ko yung chapter na ito in 2 parts. And Lord willing ay mapag-aralan din natin yung verses 7 to 11 bilang part 2 ng ating pag-aaral sa awit chapter 32. So, yon. So, bago yung verse ng verse 1 ng chapter 32, kung meron kayong mga Bible, makikita nyo may nakalagay dyan yung after nung title ng chapter. Ano yung nakalagay dyan? Isang maskil, or sa English, a maskil of David. Ano ba yung ibig sabihin ng maskil? So kung ang gamit yung Bible ay MBB or Mabuting Balita, or kung may gamit kayong study Bible or Poimen na Bible, may nakalagay dyan sa baba na footnote na ang sabi dyan dun sa maskil, sabi dyan ang kahulugan ng salitang ito ay hindi tiyak. Maaaring ito ay tumutukoy sa isang uri ng awit o isang tono ng awit. Pero hindi ako nakontento dun sa footnote, dun sa description ng maskil. So, tingnan ko siya sa kanyang original na translation in Hebrew. Sa Hebrew language, sa Hebrew translation, ang maskil ay nagmula sa root word na sakal. So, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko dahil hindi man ako Hebrew, pero coming from the spelling na S-A-K-A-L, ganun yung pagkakabasa, sakal, na ibig sabihin ay instructive. Instructive. So maaaring sinulat ni David yung Psalms 32, yung awit 32, hindi lamang para gamitin ito na isang awit or gamit para sa pagkanta nila sa kanilang worship service, kundi para bigyan din yung mga bumabasa nito ng instructions or para turuan tayo na bumabasa nito, nag-aaral nito ng mga katotohanan mula sa kanyang mga sinulat na ito. So, kung ito yung goal ng buong chapter ng awit na ito, to provide instruction, yun ngayon yung titingnan natin. Anong mga instructions ang tinuturo sa atin ngayong umaga ng ating teksto ngayong umaga? Bago tayo magpatuloy ay samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Diyos, kami po ay nanliliit sa sobrang dakila, sa sobrang laki ng biyaya mo sa amin. Kami ay nanliliit sa sobrang laki ng pag-ibig na ipinakita mo sa amin. Kami ay nanliliit sa sobrang ganda, sa sobrang laki ng pagpapatawad na naranasan ng bawat isa sa amin. Kami ay nanliliit, Panginoon, sa sobrang laki ng kapangyarihan mo, sa sobrang laki ng ginagawa mo sa buhay namin, at sa sobrang laki, Panginoon, ng nararanasan namin na biyaya na nanggagaling sa iyo. Kaya Ama,
Hayaan mo na yung puso namin, bagamat sobrang liit lang kumpara, Panginoon, sa kadakilaan mo, hayaan mo, Panginoon, na ito ay tunay na makasamba sa iyo ngayong umaga. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat kapatiran, ang bawat tao, ang bawat puso na narito ngayong umaga ay masumpungan ka at marinig namin, Panginoon, kung ano yung nais mong sabihin sa amin. Makilala ka namin ng mas malalim, Panginoon. Mas mahalin ka namin. At Panginoon, nawa ito ay magdulot ng mas malaki at mas matibay na pananampalataya namin sa iyo. Nawa ito ay magdulot ng mas maayos na relasyon namin sa bawat isa bilang magkakapatid. At masumpungan mo kami patuloy na umawit, sumasamba at patuloy na hinahanap ka at nais na marinig kung ano yung gusto mong sabihin sa amin. Ama, samahan niyo po kami, bigyan mo kami ng karunungan, ng pangunawa. At ikaw, Panginoon, yung magsalita sa harap namin, Panginoon. Wala akong proper qualification, Panginoon, para turuan yung mga kapatid ko na ito. Pero Ama, sa kapangyarihan mo, itinataas ko po sa iyo yung salita mo na aming pag-aaralan ngayong umaga na ito. Nawa ito ay patuloy na bumago sa aming puso at patuloy na malanasan namin, matikman namin, Panginoon, yung kagandahan mo, yung kabutihan mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita na aming pag-aaralan ngayong umaga. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So yung first word sa awit na ito or sa chapter na ito ay, ano yung first word dyan? Mapalad. Sa English, blessed. So yung mapalad or blessed ay dalawang beses na ginamit sa chapter na ito. So sa verse 1 at sa verse 2. Sa Hebrew translation, yung word na blessed or mapalad ay Esher, hindi Ezer, Esher, E-S-H-E-R. So I assume ganun yung basa sa kanya. Na ang ibig sabihin ay blessedness or happiness. Sino sa inyo gustong maging happy? So, bawat isa sa atin gustong maging happy. Sino sa inyo gustong ma-bless ngayong umaga? So, bawat isa sa atin. So, kung ito yung ibig sabihin nito, pwede nating sabihin na yung verse 1, na mapalad ang taong pinatawad, pwede nating sabihin happy ang taong pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. So happy ba kayo nung pinatawad yung kasalanan nyo? Yes, of course. Happy. And then sa verse 2, pwede nating sabihin na happy ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. By the way, ang gamit ko pong version ng Bible ay yung ang Biblia. So patawad po kung medyo may pagkakaiba tayo sa version. So yon. Pero yung ginamit na salita dito ay blessed or blessed. Pero gagamitin ko po yung pronunciation na blessed. So ginamit na salita dito ay blessed. Hindi lang basta happy. Madaling sabihin na happy ang taong pinatawad. Pero ang ginamit dito ay blessed. Ibig sabihin, ito ay may kakaibang level of happiness. Hindi ito katulad ng happiness na nagkaroon ka ng jowa, for example. Hindi ito katulad ng happiness na pumasa ka sa board exam or nakuha mo yung first na paycheck mo sa trabaho. Blessedness is beyond happiness na kayang ibigay ng tao or ng mundo. Yung blessedness dito ay hindi natin pwedeng compare yung happiness na nakukuha natin dito sa mundo, yung mga pansamantalang happiness. Hindi ito yung pagiging blessed. Kaya nga, hindi laging appropriate na sabihin natin na binebless ng Diyos yung isang tao kapag dumadami yung kayamanan niya. Minsan hindi appropriate na sabihin natin na binebless ng tao binebless ng Diyos yung isang tao kung nakukuha niya yung mga gusto niya dito sa mundo. Because blessedness or true happiness ay hindi maibibigay ng mundo. It is a gift
from God. It is a gift from the Lord na mararanasan lamang ng isang tao na may tamang relasyon at pagkakilala sa Panginoon. Sa umaga na ito, ang prayer ko is for us to experience the real blessedness, the real happiness, yung true happiness na nagmumula sa Diyos. Sabi sa Reformation Study Bible, sabi dito, to be blessed is to enjoy God's special favor and grace. To enjoy God's special favor and grace. So ano yung mga special favor? Special favors and grace na we can enjoy. Kasi sabi dito, to enjoy God's special favor and grace. Ano yung mga special favors and grace na ito na pwede nating i-enjoy bilang God's blessed people? Tingnan natin. So sa text natin, sa verse 1 and 2, makikita natin dyan yung special favor ng Diyos of complete forgiveness. Ito yung biyaya na binigay sa atin ng Diyos, yung complete forgiveness. Sabi sa verse 1 and 2, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at ang kanyang espiritu ay walang pandaraya. Ito yung complete na forgiveness na nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Complete forgiveness, kompleto. Madalas naririnig natin sa mga Pilipino, kung may kaibigan kayo sa labas o mga barkada, madalas naririnig natin yung magsisimba muna ako para magbawas ng kasalanan. Hindi ko alam kung sino yung nagpauso nung kasabihan na yun or kung kasabihan ba yung tawag doon. Pero para sa taong nagsasabi nito, parang masaya na siya na nababawasan lang yung kasalanan niya. Hindi ko alam kung okay na ba sila, na kalahati lang ng kasalanan nila yung pinapatawad kasi nagbabawas lang sila ng kasalanan, or baka naman talagang walang option or wala sa menu ng simbahan yung full pardon or yung complete forgiveness na iniaalok sa atin ngayong araw na ito. Parang okay na sa kanila yung kalahati lang or 1/4 lang yung mabawas na kasalanan o yung ipatawad sa kanilang kasalanan. Bakit? Bakit ganon? Kalahati lang ba ng katawan ng Panginoong Yesus yung pinako sa krus? Kulang ba yung paghihirap at parusa na dinanas ng Panginoong Yesus at hindi nito kayang bayaran ng buo yung lahat ng kasalanan mo? No. Sabi sa unang Juan chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. So yung pagpapatawad ay regalo ng Diyos. At yung kaligtasan ay regalo ng Diyos through Jesus. Ito ay sapat. Sapat at higit pa para sa buong sanlibutan. So hindi ito kalahati. Ito ay buo. Ito ay kumpleto. Ito ay perpekto. Hindi natatapos at hindi nawawala. Yan ang regalo sa atin. Kaya nga ang tawag doon sa biyayang tinanggap natin na buhay ay buhay na walang hanggan. Kasi hindi ito natatapos. Hindi ito nawawala and then babalik. Hindi mawawala, hindi mababalik. Hindi walang hanggan yung tawag doon. Buhay na putol-putol. Hindi yun yung binigay sa atin. Ang binigay sa atin, ang pangako sa atin ay buhay na walang hanggan. At walang makakakuha nun. Kasi Diyos yung nagbigay sa atin. Diyos ang nagbigay. Walang kahit sino or kahit anong bagay ang may kakayahan or may higit na kakayahan sa Diyos
para kumuha sa atin ng regalo na ito. Not even angels, nor Satan, sin, or death ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos which is in Christ Jesus our Lord. Kaya ikaw na tagasunod ni Kristo, ikaw yung tunay na mapalad. Ikaw na isang tunay na Kristiyano, ikaw yung tunay na blessed dahil nauunawaan mo yung ginawa ng Panginoong Jesus at dahil alam natin na pinatawad tayo hindi lamang ng kalahati o 1/4 ng ating mga kasalanan, kundi lahat ng kasalanan natin. Dahil doon, dahil sa pagpapatawad na yon, sa complete forgiveness na yon, ay meron tayong true happiness. We are blessed dahil nararanasan natin yung complete forgiveness. Hindi kalahati. Complete. Meaning, nung tinanggap natin yon, kumpleto na. Wala na tayong pwedeng idagdag. Hindi rin natin pwedeng bawasan. Nung tinanggap natin yung biyaya ng Diyos, aangkinin na lang natin, tatanggapin na lang natin, magte-thank you na lang tayo, yun na lang yung gagawin natin. Ang problema minsan, gusto pa nating pakialaman eh. Kadalasan pag pinapakailaman natin yung isang perpektong bagay, nagkakaloko-loko pa eh. So kaya hindi naman tayo kailangan ng Diyos para doon sa kanyang regalo sa atin. Hindi naman kailangan ng Diyos yung participation natin eh. Ang kailangan lang niya is tanggapin natin yung regalo na kanyang ibinibigay. Well, para mas maunawaan natin yung pangailangan natin for this complete forgiveness at yung nature ng forgiveness, tingnan natin yung tatlong salita. Tatlong salita na ginamit ni Haring David about sa kasalanan. At pagkatapos noon, titingnan natin yung tatlong salita na ginamit ni Haring David tungkol naman sa pagpapatawad. Okay? So, umpisa natin sa kasalanan. Tatlong salita na ginamit ni David about sa kasalanan. So, hindi natin ito makikita sa Tagalog version, sa MBB, o wala rin siya sa ang Biblia. Kaya ang gagamitin po nating version ay ESV. So, paumanhin po kung lilipat ako ng version ng Biblia. ESV is English Standard Version, sabi sa verses 1 and 2. Sabi doon, "Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit." So kung nakita niyo po, kung meron kayong USB o kung nakinig po kayo dun sa verse na binasa ko, yung unang salita na ginamit dyan is yung word na transgression. Makikita natin yan sa verse 1. Blessed is the one whose transgression is forgiven. Na sa Hebrew word or sa Hebrew translation ay pesha. So P-E-S-H-A. Ganun po yung spelling. Again, hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko. Na ang ibig sabihin, so pesha, na ang ibig sabihin ay rebellion or revolt. Rebellion or revolt. Ito yung kasalanan na tulad ng pagre-rebelde sa Diyos. Nagre-rebelde ba tayo sa Diyos? Minsan, madalas, or minsan di natin alam. Pero hindi ibig sabihin nito na yung pagre-rebelde na ito, hindi ibig sabihin na ito yung mga kasalanan na ginagawa natin na direkta lamang na against sa Diyos. Kasi yun yung parang definition ng nagre-rebelde. Kung nagre-rebelde ka sa magulang mo, direkta na parang nilalabanan mo siya. Kung nagre-rebelde ka sa pamahalaan, wewelga ka. Sinisiraan mo lahat yan, yung mga pangulo, yung mga official. Pero itong rebellion na sinasabi dito, ay hindi lamang yung literal na kinakalaban natin yung Diyos. Tulad ng, let's say, nagalit yung isang tao sa Diyos, pinagsalitaan ng masama yung Diyos, or minura yung Diyos, or let's say, sumamba ka kay Satanas, yung mga ganong mga bagay. Well, yung mga ganon, obvious na nagpapakita ng rebellion. Pero hindi lang yon.
Yung pagtatanim ba ng galit sa tao o sa iyong kapwa ay pagre-rebelde sa Diyos? Yes. Yung palalait ba sa isang tao ay pagre-rebelde sa Diyos? Yes. Yung pagsisinungaling ba sa asawa mo ay pagre-rebelde sa Diyos? Yung panloloko ba sa iba ay pagre-rebelde sa Diyos? Yung kabastusan ba sa magulang ay pagre-rebelde sa Diyos? Yes. Minsan hindi direkta yung kasalanan natin sa Diyos, hindi natin direktang sa Diyos ginawa o tinutok, pero lahat ng kasalanan ay direktang pagsuway at direktang pagre-rebelde sa Diyos. Ito yung na-realize ni David doon sa ginawa niyang kasalanan kay Bathsheba at kay Uriah, doon sa asawa ni Bathsheba. Pagkatapos siyang usigin ni Propetang Nathan, sabi ni David sa Awit chapter 51 verse 4, laban sa iyo, kausap niya dito si Yahweh, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Nakita natin dito kung paanong in-acknowledge ni David na oo, nagkasala siya kay Bathsheba, nagkasala siya kay Uriah. Pero higit na nagkasala siya sa Diyos. At yung pagkakasala niya sa tao ay direktang rebellion against God. So that's our first word. First word ay transgression. Ang ibig sabihin ay rebellion or revolt. Very good. Yung pangalawang salita, ginamit dyan yung salitang sin. So sabi sa verse 1, whose sin is covered. Nasa Hebrew translation ng sin ay hataa or hata, na tumutukoy sa idea of missing the mark, sablay. Hindi, kung yung mark ay ito, hindi umabot, dito lang, kinapos. Missing the mark. Ito yung kasalanan ni David for his failure na mamuhay according sa kabanalan ng Diyos. Parang lahat yata tayo, mayroong kasalanan na ganito eh. Failure to live according sa pamantayan o sa kabanalan ng Diyos. Si David lang ba yung dapat mamuhay according sa kabanalan ng Diyos? Unang Pedro chapter 1 verses 14 to 16. Sabi dito, verse 14, bilang masunuring mga anak, so ikaw yon kung ikaw ay anak ng Diyos, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So bilang mga masunuring anak, yun yung tinawag sa atin. Bilang mga masunuring anak, ang expectation sa atin na dahil ang Diyos ang pumili sa atin, o dahil ang Diyos na pumili sa atin ay banal, dapat din tayong magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa. Dahil according to the Bible, according to the Scripture, ang Diyos ay banal at tayo din dapat ay magpakabanal. So yung pangalawang salita ay sin. Ano yung una? Transgression. So yung pangalawa ay sin, na ang ibig sabihin ay failure na mamuhay according sa kabanalan ng Diyos. That's number 2. Now number 3, yung pangatlong salita na ginamit dyan ay iniquity. Sabi sa verse 2, blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity. Nasa Hebrew translation, yung iniquity ay avon or avon. Di siguro ito yung pang makeup. Pero yun po yung spelling. Avon.
Nang ibig sabihin ay conscious or intentional offense. Conscious or intentional offense or to guilt incurred by such an offense. Guilt incurred by such an offense. Sinasabi nito na pag nagkasala tayo or pag nagawa natin yung iniquity, ikaw mismo yung gumawa nun. Conscious ka, intention mo na gawin yung bagay na yon, yung kasalanan na yon. So aminin natin, nagkasala tayo at guilty tayo sa ginawa natin. Wala nang alibay, wala nang turu-turuan. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko alam yung nangyari, hindi ko alam yung ginawa kong kasalanan eh. Lasing ako noon. So hindi pwedeng may alibay. Alam natin yung ginawa nating kasalanan at ginawa natin yon ng conscious tayo at intentional. May intention tayo na gawin yon. Yun ang ibig sabihin ng pangatlong word, which is iniquity. So, yung una, transgression, and then sin, at yung pangatlo ay iniquity. Yung ating pagre-rebelde sa Diyos, yung ating mga ginagawa, or yung mga dapat ay ginagawa natin pero hindi natin ginagawa, na hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, yung pagiging intentional or conscious natin sa paggawa ng kasalanan at pagiging guilty natin sa lahat ng ginawa natin na to. Ginamit ni David yung tatlong salita na to na tumutukoy sa kasalanan para makita natin yung tunay na picture, yung tunay na kapangitan ng picture ng kasalanan. Ginagawa tayong aware ng Diyos sa pag-aaral natin na ito sa mga uri ng kasalanan. Kasi minsan, yung kasalanan can present itself na kasing ganda ni Bathsheba. Or minsan naman, or kaya naman, yung kasalanan can present itself na kasing sarap ng isang mansanas na inaakit tayo ng kainin. Kaya mag-ingat tayo. So ngayon, pagkatapos nating makita yung tatlong salita na tumutukoy sa kasalanan, tingnan naman natin yung ginamit ni David na tatlong salita na tumutukoy naman sa kompletong pagpapatawad ng Diyos. 3 words for forgiveness. Yung unang salita ay, nasa verse 1, forgiven. Blessed is the one whose transgression is forgiven. Nasa Hebrew translation ay nasa, N-A-S-A. Nang ibig sabihin ay to lift, to carry, or to take. Nagsasabi sa atin, ang pagiging forgiven natin ay dahil meron ng ibang nag-lift, meron ng ibang kumuha at nag-carry ng ating mga kasalanan. Merong ibang nag-alis ng bigat, ng burden, ng kasalanan. And that is being forgiven. To lift, to carry, or to take. And someone lifted, someone carried, someone took away our sin. At yun yung Panginoong Jesus. That's why we have this joy ng pagiging forgiven. Ikaw ba kapatid ay nabibigatan o nahihirapan dahil sa kasalanan? Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi niya doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nalulupaypay at lubhang nabibigatan, marahil dahil sa kasalanan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito talaga yung nararamdaman nung isang makasalanan after being forgiven, after na maranasan niya yung pagpapatawad, na parang may inalis na pabigat, na parang merong binuhat sa likod natin o kasama na tayong binuhat at pinalitan ito ng kapahingahan. Ito yung nararanasan ng isang tunay na pinatawad ang kasalanan. So yung una ay
Yung unang word sa pagpapatawad ay forgiven. Nandiyan ba kayo? Okay. So, pangalawang salita na ginamit ng pagpatawad ay covered. Verse 1, whose sin is covered. Sa Hebrew translation, ang covered na ginamit dito ay kasa. K-A-S-H. So, I think ganun yung basa doon. Kasa. Na ang ibig sabihin ay to cover, to conceal, or to hide. Paano ba natin matatakpan or maitatago? Paano ba natin mako-cover, mako-conceal or maia-hide yung kasalanan natin? We cannot. Hindi natin kaya, hindi yun pwede. Kahit nga si David na isang makapangyarihang hari, hindi niya nagawang i-cover o i-conceal or i-hide yung kasalanan niya nung mabuntis niya si Bethsheba. At dahil pinilit niya itong i-cover, dahil pinilit niyang i-conceal yung kanyang kasalanan, yung kasalanan niya ay nanganak pa ng iba't ibang mga kasalanan. Dumami pa lalo yung kanyang kasalanan dahil sa kanyang pagnanais na itago yung kanyang nagawang kasalanan. At nalagay pa siya sa isang mas malungkot na sitwasyon. Ang nag-iisang paraan para makover yung ating kasalanan ay sa pamamagitan ng makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Jesus. That's the only way to cover, to conceal, and to hide yung ating kasalanan. So, yun yung pangalawang salita, covered. So, yung una, forgiven. Yung pangalawa, covered. So, yung pangatlo ay counts no. So, medyo masagwa siyang pakinggan. Pero sabi sa verse 2, the Lord counts no iniquity. So, counts no iniquity. Sa salin ng NIV, mas madali, nakalagay doon, does not count. Pero sa salin ng New King James Version or sa King James Version, ang ginamit ay does not impute. So ito yung mas malapit. Does not impute. Ng Hebrew translation ay hasab. Na ang ibig sabihin ay to reckon, to count, or to account. To reckon, to count, or to account something as belonging to someone. So, ang pinakamalapit na Tagalog nito ay ibinilang or ibinibilang. Parehong salita ang ginamit yung ginamit doon sa kwento ni Abraham sa Genesis chapter 15, verses 5 to 6. Babasahin ko po sa version ng Biblia. Sabi dito, Genesis 15, 5 to 6, siya'y dinala niya sa labas at sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. Verse 6, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Kaya nga mga kapatid, kung paanong dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, tulad ni Abraham, ay ibinilang ng Diyos sa atin ang pagiging matuwid, dahil naman sa kumpletong pagpapatawad sa atin ng Diyos, ay hindi na binibilang sa atin ang ating mga kasalanan. Ito yung dahilan kung bakit tayo ay may true happiness, kung bakit tayo ay blessed dahil hindi na binibilang sa atin yung ating mga kasalanan. Does not impute. Hindi na rin ito nakakonekta. So hindi na ito belonging sa atin. So dati pag iniisip ng Diyos si
si kapatid na Aldrin, naisip niya kasalanan. Pag naisip niya si kapatid na Grace, naisip niya kasalanan. Pero ngayon, pag nakikita niya yung buhay mo, pag nakikita ka niya at nasa iyo si Kristo, nakikita na niya hindi yung kasalanan, hindi na yun naiisip niya. Naiisip na niya yung ginawa ng Panginoong Jesus, yung righteousness ng Panginoong Jesus. Ibinibilang na sa isang taong nananampalataya sa Panginoong Jesus yung katwiran ng Panginoong Jesus. At hindi na ibinibilang sa kanya lahat ng ginawa niyang kasalanan. So, our transgression is forgiven, our sin is covered, and He does not count our iniquity. Yun yung tatlong mga salitang ginamit ni David para ipakita sa atin yung complete forgiveness. Yung complete forgiveness ng Diyos at kung bakit ang bawat isa na tumanggap ng complete forgiveness ay may tunay na kagalakan, true happiness. Tatlong iba't ibang salita yung ginamit ni David para sa kasalanan na nagpapakita kung paano kalaki ang problema ng tao dahil sa kasalanan. At tatlong iba't ibang salita din ang ginamit niya para makita natin yung laki ng biyaya ng kumpletong pagpapatawad ng Diyos para sa atin. Ginamit niya yung tatlong magkakaibang salita to convince us na tayo ay makasalanan. And ginamit din niya yung tatlong magkakaibang salita to convince us na merong pagpapatawad kung tayo ay nasa Panginoong Hesus. Complete forgiveness na hindi naman natin deserve at dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kahit na akong nagsasalita dito is far, very far na deserve yung complete forgiveness na ito. At nakatayo ako sa harap ninyo bilang biyaya lamang ng Diyos. Ito ang napakagandang regalo ng Diyos na inaalok sa lahat ng tao. Ito ay kumpleto, hindi kalahati. Walang katalo-talo. Kumpletong pagpapatawad. And kung ito yung regalo ng Diyos sa tao, kadalasan, sinusunggaban agad yan ng tao. Sinusunggaban agad yan ng nakakarinig. Pero may missing element dito na napaka-importante, pero madalas ay nami-miss. At maraming tao, yung iba maaaring sinasabi na sila ay Kristiyano, ang kulang yung pagkaunawa pagdating sa pagpapatawad ng ating kasalanan. At maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano, marami ang nagsasabi na sila ay Kristiyano ang pupunta sa impyerno dahil dito. Ang madalas na namimiss ng tao ay yung pagsisisi. Hindi natin pwedeng angkinin yung pagpapatawad at kaligtasan, pero namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Bago yung pagpapatawad sa kasalanan, meron munang pagsisisi sa kasalanan. Hindi ka pwedeng humingi ng tawad sa isang kasalanan na pinaplano mo pa siyang gawin ulit bukas. Hindi mo pwedeng sabihin na nagsisisi na ako sa kasalanan na nakahanda na yung gamit mo dyan, gagawin mo na lang. Kaya sabi sa verse 2, at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Hindi natin pwedeng dayain yung Diyos. Hindi natin pwedeng dayain yung Diyos para makuha lang natin yung biyaya ng pagpapatawad at kaligtasan, pero wala naman palang pagsisisi. Now, pwede mo bang sabihin na pinatawad ka ng Diyos pero hindi ka naman nagsisisi sa mga kasalanan mo? Hinding-hindi. Walang pagpapatawad kung walang pagsisisi. Kapatid, di ko kayang magsisi. Di ko kayang talikuran. Di ko kayang talikuran yung kasalanan ko. Hindi ko siya kayang iwanan. Hindi ko kayang layuan yung aking bisyo. Hindi ko kayang tigilan yung ginagawa kong mali. Kapatid, hindi ko kaya eh. Of course, di mo kaya. Hindi ko rin kaya eh. Wala namang may kaya sa atin.
ng tunay na pagsisisi. Nobody can. O paano na? Nganga na lang tayo lahat. Nakadepende ba ang pagpapatawad ng Diyos sa pagsisisi? Yes. Kailangan may pagsisisi. Nakadepende ba ang pagsisisi sa tao? No. Kasi kung nakadepende sa atin yung pagsisisi, hindi tayo magsisisi. Kung nakadepende sa atin yung pagsisisi, ay yung paglayo sa kasalanan, hindi natin lalayuan yung kasalanan. Mamahalin natin yung mundo, mamahalin natin yung kasiyahan at yung satisfaction na binibigay sa atin ng mundo. Hindi tayo magsisisi kung ito ay nakadepende sa atin. Wala tayong kakayang piliin yung holiness against the worldly pleasures and satisfaction ng mundo. Maliban lamang na baguhin ng Diyos yung puso natin. Maliban lamang na makialam yung Diyos dun sa desisyon natin, sa puso natin, sa isip natin, at sa pamamagitan ng gospel na naririnig natin, na maririnig natin at patuloy nating naririnig, sa pamamagitan ng gospel, maaring or ito lamang yung paraan para magawa natin yung hindi natin kaya. Bakit gospel? For the gospel is the power of God for salvation. Walang ibang power. It is only the gospel who has the power to save us. Only the gospel who has the power na piliin natin ng Diyos kaysa sa kasalanan. So apart from the gospel, yun, wala na talaga tayong pag-asa. Ang salvation ay work of God. Yung kaligtasan ay work of God. Kasama dito yung pagsisisi, yung kapatawaran ng kasalanan, yung pagbabago natin na hindi natin magawa-gawa. It is the work of God. Lahat ng ito ay galing sa Diyos at dapat nating iasa sa Diyos. Lahat na ito ay regalo ng Diyos. Wala tayong participation maliban doon sa ginagawa nating kasalanan. Yun yung ambag natin doon. At hindi loloobin ng Diyos na magkaroon ng participation sa kaligtasan ng kahit isamang tao upang walang sino man ang maaaring magmalaki sa kanyang ginawa. Well, Lord, meron akong ginawa dyan. Nagsisi ako. So wala tayong maaaring maipagmalaki kasi wala naman tayong kayang gawin. Ang kalooban ng Diyos ay umasa tayo at magtiwala sa magagawa niya at ibalik sa Kanya all the glory dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Yung kapatawaran at pagsisisi, well, magkaiba siya, pero magkasama sa isang regalo, sa isang biyaya ng Diyos. Kaya nga sa chapter na ito, kitang-kita natin kung paanong hindi na paghihiwalay yung pagsisisi ni David at yung pagpapatawad ng Diyos. Now, sa verse 3 and 4, makikita natin na ang hindi pagsisisi ay tulad ng pagpaparusa sa sarili. Verse 3 and 4, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan. Sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw, sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gaya ng init ng tag-araw. Sino yung gumawa nito? Sino yung hindi nagsisisi? Si David mismo. Siya mismo yung gumagawa nito. At walang mabuting na idulot na yung ginawa niya to na hindi niya pinapahayag yung kanyang kasalanan. Walang mabuting dulot yung kasalanan, lalong-lalo na yung kasalanan na hindi natin inaamin at hindi natin pinagsisisihan. Wala itong mabuting dulot sa atin. Una, sa ating katawan. Tulad ng sinabi ni David sa verse 3, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan. Naniniwala ko na literal na nang hina yung katawan ni David. Maaring nagkaroon siya ng sakit, physically, or mentally, parang nagkaroon siya ng depression dahil sa kanyang mga kasalanan at dahil na rin sa mga naging bunga ng kanyang mga kasalanan, yung nangyari sa buhay niya.
Nandun yung pagdaing niya sa buong araw na nagpapakita ng kanyang kalungkutan. So yung kasalanan niya, hindi lang siya naka-apekto physically, naka-apekto na rin sa kanyang isip. Na siya ay laging dumadaing, siya ay malungkot. At sa verse 4, sabi, sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. So hindi siguro literal na nakapatong yung kamay ng Diyos sa katawan ni David. Pero ramdam nung kanyang espiritu, yung bigat ng kamay o yung bigat ng galit ng Diyos sa kanya at sa kanyang dahil sa kanyang tinatagong kasalanan. So tinuturuan tayo dito na ang kasalanan ay walang mabuting magiging bunga sa ating katawan, sa ating isip, at sa ating espiritu, at sa ating kaluluwa. Pero hindi dahil nakagawa ng kasalanan si David, iniwan ba siya ng Diyos? Hindi, nakapatong nga yung kamay niya eh. Kadalasan, pag gumawa tayo ng kasalanan, tayo yung lumalayo sa Diyos eh. Hindi naman tayo iniiwan ng Diyos eh. Tayo yung umaalis. Hindi siya iniwan ng Diyos. Hindi iniwan ng Diyos si David. Sinamahan siya ni Yahweh at yung ginagawa sa kanya ay dinidisiplina siya tulad ng ginagawa ng ama sa kanyang anak na nagkakasala. Nakakahiyang aminin yung kasalanan. Hindi madaling magsisi at tumalikod sa kasalanan. Mas madaling manisi ng ibang tao. Or madalas we try to justify yung ginagawa natin. Ginawa ko lang naman yan kasi ganito eh. Kasi ganito yung dahilan eh. Or kaya naman, mas okay na lang na wag nang pag-usapan yung kasalanan. Wag nang aminin. Tanggalin na lang sa vocabulary yung pag-amin. Paminsan-minsan lang naman ginagawa. Wala naman nakakakita or wala namang nakakaalam. Tandaan natin, tulad ng nangyari kay David, walang mabuting bunga ang pagtatago ng kasalanan. Kung ngayon ay iniisip mo kapatid na mahirap or hindi mo kayang magsisi or talikuran yung iyong kasalanan, try mo na lang impyerno. So it's either magsisisi ka or impyerno. Bahala ka nang mamili. So sa verse 5, makikita natin yung beauty of confession. This is the beauty of confession. Verse 5, kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Kung kanina ay nakita natin na walang mabuting bunga yung pagtatago ng kasalanan, dito naman sa verse 5, makikita natin yung beauty ng pag-amin at pagsisisi sa kasalanan. Sabi sa unang part, kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Yung tunay na pagsisisi ay nagmumula sa pagkilala o pag-amin na mali yung ginawa natin o yung ginagawa natin. Nang walang pagdadahilan, walang alibay, walang pagtuturo, at walang reservation. Ito yung madalas, may reservation. Inaamin lang natin, pinagsisisihan lang natin kung ano yung gusto nating pagsisihan. Yung ayaw natin, next time na lang, or baka hindi na. Yung tunay na pagsisisi, kung 10 yung kasalanan mong ginagawa, 10 yung pagsisisihan natin. Hindi yung 2 lang out of 10. Sa pag-amin ng kasalanan, wala dapat tayong kinukubli. Yung sabi sa text natin, sa verse, hindi ko kinukubli. So wala dapat tayong kinukubli na kasalanan o kasamaan sa Diyos. As if naman na pwede tayong magkubli ng kasalanan natin sa Diyos. Sabi pa doon, aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Diyos. So, ito yung confidence. Ito yung confidence na meron yung isang tao
na ipahayag niya yung kanyang kasalanan o yung paglabag sa Diyos dahil alam niya na hindi siya tatanggihan ng Diyos. Na ang isang taong buong pusong nagsisisi at umaamin sa kanyang kasalanan at alam niya na walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ang Diyos. Magkakaroon lang tayo ng ganitong confidence na ipahayag yung ating paglabag sa Panginoon, yung aminin at sabihin yung ating kasalanan. Magkakaroon lang tayo ng ganitong confidence once alam na natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Once alam na natin yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Once alam na natin yung laki na ipinatawad na kasalanan natin. John chapter 6 verse 37, sabi doon, ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin ay kailanman ay hindi ko itataboy. So meron tayong confidence na lumapit sa Panginoong Hesus dahil kahit kailan, hindi naman niya tayo itataboy kung ang puso natin ay tunay na nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Sabi pa doon, at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. So from ipinahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon, sumunod ay iyong pinatawad ang bigat ng aking kasalanan. That sounds like instant forgiveness. Parang napakadali. Well, that's the beauty of confession. After confession, pagkatapos mong magsisi at tunay na talikuran yung kasalanan, instant yung pagpapatawad ng Diyos. Right after ng ating confession, right after ng puso natin na humingi ng tawad, we can receive yung instant forgiveness. Didelay pa ba ng Diyos yun? Awit chapter 86 verse 5, sabi doon, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at magpapatawad, sagana sa tapat na pag-ibig sa lahat ng sa iyo ay tumatawag. Mabuti at magpapatawad. Kaya nga we should be ready to confess our sins. Dahil ang Diyos Ama sa langit is so ready to forgive us and accept us back bilang kanyang mga anak. So after repentance, ay instant forgiveness and restoration ng ating relationship sa ating Ama. That's how amazing, that's how magnificent yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sabi sa verse 6, Kaya't ang bawat isang banal ay manalangin sa iyo sa panahong matatagpuan ka. Tunay na sa pagragasan ng malaking tubig siya'y hindi nila aabutan. Sabi doon, kaya, sa ASB, for this cause, na nagpapahiwatig ng mga specific reason dun sa verse na ito. Specific reason or condition na makikita natin dun sa nakaraan na verse, which is verse 5. So, kung i-connect natin yung natutunan natin sa verse 5 papunta sa verse 6, ganito yung mangyayari. Pwede nating sabihin na ang ating Diyos Ama sa langit is so ready to forgive ang ating mga kasalanan and so ready to accept us back bilang kanyang mga anak, kaya't ang bawat isa sa ating mga banal ay manalangin or lumapit sa Kanya. Dahil sa kaligayahan na natagpuan ni David sa pamamagitan ng pagsisisi at dahil sa kapatawaran ng kasalanan na kanyang tinanggap, he is encouraging yung iba na gawin yung parehong bagay. Kaya nga sabi niya, bawat isang banal, he is encouraging lahat ng pinabanal na lumapit sa Diyos at magsisi sa kanyang kasalanan. Na si David bilang hari ng Israel, he's setting an example. He's setting a good example para sa iba. Ito yung testimony niya from being miserable sa kasalanan to overflowing joy dahil sa natanggap niya na kapatawaran. Kaya importante yung ating mga testimonies. Tulad ni Haring David na nagte-testimony, tayo din. Importante na maririnig natin yung mga testimonies, especially sa ating mga evening service.
gusto ko na naririnig kung paanong kumikilos ang Diyos sa buhay mo. At ano yung pwede naming tularan sa example mo bilang isang Kristiyano na lumalaban sa kasalanan. And we also want to rejoice with you sa tagumpay na naranasan mo sa tulong ng Panginoong Hesus. Yung experience ni David ay isang encouragement at example para sa iba na nagpapakita na ang Diyos ay ready and willing na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pero yung phrase na sa panahong matatagpuan ka ay nagbibigay ng babala sa atin na darating ang oras na hindi na natin matatagpuan ang Diyos o hindi na natin matatagpuan yung pagpapatawad. Ito ay nagbibigay ng babala sa atin na darating yung oras na hindi na tayo patatawarin ng Diyos. Maaring ito yung sa araw na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus or pwede siguro pag namatay na tayo at wala na tayong pagkakataon na humingi ng tawad at magsisi sa kasalanan, well, doon na natatapos. Hindi na natin matatagpuan yung pagpapatawad sa kabilang buhay. Isaiah chapter 55 verse 6 to 7, ito yung kinote doon. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya. At sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Ngayong araw na ito ay ang araw ng pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Huwag mo nang ipagpabukas, kapatid. Kung gagawin mo ito, sabi sa Isaiah chapter 55 verse 7, siya'y mapagpatawad ng sagana. Parang yan yung kinanta natin kanina, His mercy is more, and He will abundantly pardon tayong lahat na humihingi ng tawad sa Kanya. Lumapit tayo sa Diyos ngayong umaga habang siya ay matatagpuan pa natin, habang available pa yung pagpapatawad, habang siya ay malapit at aminin sa Diyos yung ating kasalanan. Pagsisihan at talikuran ng ating kasalanan, tanggapin ang Kanyang kapatawaran at biyaya ng buhay na walang hanggan. Lahat ng ito ay sa Panginoong Hesus lang natin matatagpuan at mararanasan. Sa Panginoong Hesus lang tayo mayroong true happiness. Sa Panginoong Hesus, kaya tayo ay tinatawag na blessed people. Dahil sa Kanya, tayo ay may tunay na kapahingahan. Manalangin po tayo.